Nagtataka ka ba kung bakit lahat ng mga narereklamo sa Rappi Tulfo in Action na mga nagloloko is mga lalaki? Kasi, di ba? Ngayong araw na to pag-uusapan natin kung bakit nga ba madalas magloko ang isang lalaki. Kasi, di ba, napakarami mga dahilan. May mga dahilan naman. Pero, ito ano lang tayo disclosure lang tayo na hindi ko pinagtatanggol yung mga lalaki, okay? Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung bakit nga ba. Kasi may mga bagay na hindi kayang sabihin ng mga lalaki sa inyo. Lalo-lalo na sa mga partners ninyo na hindi nila kaya sabihin sa inyo na maybe ako lang makakapagsabi sa inyo. So, sit back, watch, and relax. At ngayong araw na ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba madalas magloko ang isang lalaki. Pero bago yan, sana nakapag-like na kayo sa video na to. Like nyo na muna itong video na to. And also, subscribe to my channel, and also do not forget to turn on your notification bell para maging updated kayo sa na-upload kong videos every week because I'm uploading 3 to 4 videos a week. So without no more further ado, let's go to our main topic for today. Handa na ba kayo? Let's go! Mga dahilan kung bakit madalas nga ba magloko ang isang lalaki. Number 1 is by nature. Yeah. I will explain this one clearly para sa inyo. By nature. Kasi man was born to be polygamous. Polygamous. Ano nga ba yung polygamous? Para magparami. Sabihin man natin o hindi, kahit pabago-bago man yung generation natin, pero yung biological standpoint ng isang lalaki is never talaga magbabago. Maybe dahil sa mga batas na ipinatupad na kasi kaya nagiging ano na talaga siya, demonized na siya. Pero the main purpose of the man is, di ba may kasabihan nga tayo, humayo ka at magpakarami. Para sa mga lalaki yung salita na yun. So yeah, by nature, hindi talaga maiwasan ng lalaki na may mga lalaki talaga na, okay, I will make myself an example. Nung siguro mga 5 years ago, kung naka-follow kayo sa YouTube channel ko 5 years ago, yeah, may mga couple channel ako dati, pero nagloko ako. Kaya kami naghihiwalay, nagloko ako. Kasi that year, I was looking for variety ng mga babae. Kasi medyo bata pa ako that time. At gusto ko pa enjoy yung buhay ko that time. So, I ended up, nagloloko ako sa mga babae. Kaya, which is, I understand that I ended up making this type of channel kasi naawa rin ako sa mga babaeng naloko ko dati. Yeah, I'll be honest with you girls. So yeah, it's a biological fact na kasi minsan hindi na lang namin masabi ng mga lalaki sa inyo na gusto namin magloko kasi we already know your reaction, but truth of the matter is gusto talaga ng mga lalaki na. But don't get me wrong, okay? Don't get me wrong na may mga lalaki talagang napaka-loyal. May mga tao talagang gano'n na loyal. But, sad to speak, mostly ng mga lalaki. Di ba? Napapansin nyo sa mga jowa nyo pag may mga naglalakad kayo in public place. You're walking on a public place, tapos may nakasalubong kayong sexy. Uy! Diba? May nakasalubong kayong sexy. Hindi may iwasan talaga ng lalaki na mapalingon. Oh, syempre, unang gagawin yan. Titingin mo na sa'yo sa gilid, tapos diba? Titingin yan, pasikreto. So yeah, we cannot defeat biology. Diba? Hindi na talaga natin kahit talunin yung biology. But yeah, as I said, hindi ko pinagtatanggol yung mga lalaki. I'm just explaining why are they like that. So yeah, by nature and by biology. Up next, kung bakit nga ba nagloloko ang isang lalaki is baka hindi mo na kasi siya binibigyan ng action sa kama. Yep, exactly. As I said nga sa video ko na main commodity at main trophy ng lalaki is sex. Yeah. And kapag hindi na niya nakukuha sa'yo or palagi mo na siya tinatanggihan or palagi nang, di ba, wala na talaga siyang zero action na talaga siya. There's a big possibility talaga na magloloko yung lalaki na yan. Kasi nga, di ba, hindi na niya ma-spread yung seed niya kahit saan. Hindi na siya makapag-enjoy. Diba?
sabihin man natin, believe me or not, na yan talaga yung pinaka-main na kasiyahan ng isang lalaki pag binigay mo yan sa kanya. Believe me or not. But yeah, after all, kapag naibigay mo sa isang lalaki yan, there's a big possibility na mas lalakas palalo yung ano nyo. Lalakas palalo, gaganda palalo yung takbo ng relationship ninyo. Mas titibay palalo yung relationship ninyo. But the more, because I saw a lot of couples na wala nang action na nangyayari. And may mga nagko-consult din sa akin na nagtatanong na bakit ganun nga. Eh sabi ko, bigay mo. Bigay mo for one time lang. Tingnan mo yung result after a week. Diba? And gumanda yung mga resulta ng relationship nila. Hindi na malamig, hindi na malungkot. Kasi depressed si ate nung nakipag-usap sa akin. Naglalamig na nga raw yung ano niya. May nag-consult sa akin through Instagram na nagtanong, bakit ganun? So yeah, naglalamig na nga raw si kuya. Kaya sabi ko, bakit di mo naman siya binibigyan ng action? Diba? So yeah, that's what I advised her. And after 1 week, she came back to me saying, thank you, maraming salamat. So yeah, baka wala na siyang action sa kama, kaya nagluloko yung isang lalaki. Kaya bago tayo tumungo sa next topic natin, ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na si Rubelita Vidal. Yan, kay Ann Senon ng Kuwait, kay Feli Navar, kay Precious ng Jeddah, Saudi Arabia, kay Maricel Barredo, kay Luciana Dinglasan ng Thailand, kay Cheche Dalusong ng Pampanga, and kay Honey Bunch ng Germany. Maraming salamat po sa walang humpay na pagsuporta dito sa akin sa YouTube channel ko, at sana nagugustuhan nyo rin itong mga topic ko as time goes by, na sana gumaganda pa rin yung topic natin. So yeah, kung gusto nyo rin po masama sa ating shoutout section, isulat nyo lang po yung mga pangalan ninyo or kahit ano mga pabati ninyo or any type of occasions na gusto nyo ma-shoutout dito sa channel ko, at I got you on that one, okay? I got you. So, without no more further ado, let's go back to the topic. Up next is, maybe your man is already attached to that person that he cheated with. Kasi, there's possibilities na, example sa trabaho, nagkakilala sila ng babae through work. Through trabaho lang. But, as time goes by, nagiging attached na sila sa isa't isa. Nagkaka-openan na. Lalo na siguro kung nag-aaway kayo sa bahay, i-open niya sa babae. And si babae, ganun din yung nangyayari sa kanya, sa family niya. And then sila na rin, kakaroon na sila ng kasalanan. And yeah, they already got that type of attachment, and they're doing that secretly sa inyo. And there's a lot of more possibilities na hindi lang sa trabaho. Maybe on the other scenarios na pwede nating i-compare, di ba? But mostly, that guy get easily attached and doing it secretly sa'yo. Ginagawa niya lang ng pasikreto kasi ayaw ka nga niya masaktan. So, that is also the main reason why the guy cheated. Na-attach sila masyado. Kaya, maybe on the bad environment ng bahay nila, na mapapansin nyo kasi minsan sa mga partner nyo, di ba, na medyo excited pa nga magtrabaho, pero ako bilang lalaki, bilang lalaki na may ka-long distance, hindi ako na-excite sa trabaho kasi nakakapagod. Pero, di ba, never ako na-excite sa trabaho talaga. So, yeah, if that guy was really so, it's only because there's a bad vibes that's happening na nangyayari sa loob ng bahay ninyo. That's why, di ba? So, believe it or not, the form of attachment na build na niya sa tao na yan siguro is really, really big, at siguro nagka-open na ng mga sikreto na mga hindi dapat sabihin sa ibang tao pero na-open up na niya sa tao na yon. So, maybe he got attached so fully sa tao na yon. And last but not the least, at ang pinakamasakit na katotohanan is maybe hindi na siya physically attractive sa'yo. Sorry to hear that one. Sorry po. Pero, yeah, siguro napabayaan mo na yung sarili mo sa sobrang pagmamahal mo sa kanya. Napabayaan mo na yung physical attractiveness mo. Kasi nga, siguro naging komportable ka na sa kanya. You know, to tell you the truth, kami mga lalaki is, we want physical attractiveness as always. That's the truth. Kaya if I were you girls, kaya sinasabi ko palagi sa video ko na
make it all balance. I-balance nyo lang palagi yung pagmamahal at yung sarili ninyo. Huwag na huwag nyo papabayaan yung sarili ninyo kahit in love na kayo. Kasi nandito lang lahat ng control. Kayang-kaya nyo yung kontrolin. Diba? Kasi once napabayaan nyo yung sarili nyo, ang uwing talo niyan is ikaw pa rin. Let's say sabihin natin na sa lalaki na yan, oo nga, natalo ka. But in circle of life na, di ba, sasama yung health mo kasi nga lumalaki ka na, di ba? Yung health mo rin, may napakaraming risk, di ba? Doon ka natatalo sa buhay. Kaya if I were you, kahit nasa relationship ka na yan, na nasa ka man ngayon, huwag mo pa rin kakalimutan yung sarili mo. Be physically healthy, be physically active, at huwag mong papabayaan yung sarili mo. At sana huwag niyo rin akong papabayaan dito sa channel ko kasi dumadami na rin yung family natin dito sa YouTube channel kung dahil yan sa inyo. So yeah, sana na-like nyo na itong video na to at sana nakapag-subscribe na kayo at sana hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload kong videos every week kasi nag-upload tayo ng 3 to 4 videos a week. And if you're interested, kung interesado na naman kayo makita yung personal life ko dito sa South Korea, ito po yung aking Instagram. Yan. Naka-ano na rin dyan sa comment section siguro, sa description. Yan, i-click nyo na lang yan, mapupunta kayo sa Instagram, i-follow nyo ako para makita nyo yung mga personal life ko dito sa South Korea. So, without no more further ado, maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana may natutunan kayo. So, usap ulit tayo sa susunod na video ko, sa susunod na araw ulit. Lagi tatandaan, mahal na mahal ko kayo.